Sa Naruto, ang samahan nina Itachi at Kisame ay nag-stand out bilang isa sa mga harmonious partnerships sa mga Akatsuki pairs. Pero hindi ito aksidente. Sinadya ni Obito na ipare si Itachi kay Kisame na pinaghihinalaan niyang magtataksil sa kanya na kilala sa kanyang loyalty, trustworthiness at kaalaman sa Infinite Tsukuyomi Plan. Ang madalas na pagtatanong ni Kisame tungkol sa estado ng isip at loyalty ni Itachi, kahit madalas itong tinatakpan ng humor, ay nagpapahiwatig na siya ay pinares kay Itachi para patayin ang Uchiha kung sakaling lumaban ito kay Obito. Tinuring ni Obito si Itachi bilang isang malaking banta at kailangan niya ng isang ninja na maaasahan niya. Isang tao na may kakayahang kontrahin ang napakalakas na kapangyarihan ng Sharingan. Si Kisame ang perfect fit para dito. Pero habang tumatakbo ang kwento at unti-unting na ipapakita ang kanilang relasyon, naging malinaw na ang unang papel ni Kisame bilang bantay ni Itachi ay naging isang respetadong camaraderie. Sa kabila ng constant probing ni Itachi sa morality ni Kisame, si Kisame na kilala rin bilang Monster of the Hidden Mist ay lumalabas bilang isang taong pagod sa mundo na puno ng deception, senseless violence at betrayal. Pero bago pa tayo masyadong ma-excite, make sure na hit mo yung like button at isubscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click yung bell icon. Malaking tulong yan sa akin at sobrang na-appreciate ko yan. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Sa buong Naruto, may mga subtle hints itong si Kisame na nagtatanong sa loyalty ni Itachi. Halimbawa, sa Konoha, tinanong niya ang feelings of nostalgia nitong si Itachi. Ang kanilang usapan sa pier ay lalo nag-explore sa kanilang motivations, kung saan tinukoy ni Kisame ang kanyang cannibalism. Ang fact na sina Itachi at Kisame ang pinakamalakas na members ng Akatsuki ay pinagsama. Inadvertently, pinapahina naman ng iba pang mga team members. Ang mga kadahilanang ito ang malakas na patunay na itinalaga talaga si Kisame para bantayan itong si Itachi. Ang pagsasanib ng lakas ni Kisame at Samehada ay maaring maging isang significant advantage kapag naglaban sila ni Itachi. Ang pagsasanib na ito ay parang katulad ng isang perpektong Jinchuriki dahil sa malinaw na consciousness ng Samehada. Therefore, kung sakaling malagay sa ilalim ng impluensya ng Sharingan itong si Kisame, maaring palayaan siya ng Samehada tulad ng ginawa ng Eight Tails para kay Killer Bee. Ito'y magpapahintulot kay Kisame na simulan ng isang labanan kung sakaling itinuring siya ni Itachi bilang isang banta sa Akatsuki. Dagdag pa rito ang arsenal of tools at skills ni Kisame para labanan ng isang napakataas na ninja tulad ni Itachi. Ang pananaw ni Obito kay Kisame ay naapektuhan ng kanyang mga nakaraang aksyon, kasama na ang pagpatay sa kanyang mga kaalyado. Si Kisame ay laging kasama sa mga ninja teams para sa safety measure. Kapag may risk na makapture yung mga kasama niya at ma-reveal yung mga sensitive information, si Kisame yung in charge para i-eliminate yung threat. Dahil dito, malamang nag-impact ito sa desisyon ni Obito na i-pair siya kay Itachi. Kung merong mang ninjang magaling mag-eliminate ng kanilang kasamahan, well, obviously, si Kisame yun. Nagpahiwatig siya tungkol dito sa kanilang usapan sa pier na nagpapahiwatig sa layunin ng kanilang partnership. Pero iba yung pinapakita ng interaction ni Kisame kay Itachi. For example, sinasuggest niya kay Itachi na magpahinga muna sila bago isil yung Four Tails, taliwas sa utos ni Pain. Hinadlangan din niya ang Team Taka para makaabot si Sasuke kay Itachi ng mag-isa. Ang mga kilos na ito ay nagpapahiwatig ng kanyang paggalang sa mga motibasyon ni Itachi. Sa kabila ng kanyang reputasyon, paulit-ulit na pinapakita ni Kisame na hindi niya nais patay ng mga kasama o kahit sino man. Ang goal niya ay makahanap ng tunay na koneksyon na natagpuan niya naman kay Itachi. Habang nakikita si Kisame bilang isang marahas na individual, iba ang pinapakita ng kanyang mga kilos. Madalas niyang ginagamit ang pananakot bilang kapalit ng karahasan, isang tactic na flawlessly niyang ginagawa. Tungkol naman sa kanyang secret mission na bantayan at potentially patayin itong si Itachi, ay kumakatawan sa past life na gusto niyang iwanan. Gusto niyang makawala sa mundo ng mga kasinungalingan at panlilinlang. Sa halip na maging individual na inatasan para patayin si Itachi, lumaki ang respeto ni Kisame sa kanya at pinili ang ignorance kaysa magdulot ng kamatayan ng isa pang kasamahan. Kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.